Bago pa nakilala ni Commander Zion si Luna, nagmahalan na sila ng aking kakambal na si Sharina. Ngunit dahil sa batas na pinagbabawalan ng mga taga-Galactic Force na magkaroon ng relasyon ang dalawang pulis pangkalawakan, pinutol ni Commander Zion ang ugnayan niya kay Sharina. Tatalikuran mo ang pagmamahalan natin dahil sa isang batas lamang ng Galactic Force. Patawarin mo sana ako, Sharina. Dahil sa sama ng loob, nakipag-ugnayan si Sharina kay Drigo. Ngunit hindi alam ni Sharina noon na buntis siya. Buntis siya kay Commander Zion bago siya nagkaroon ng relasyon kay Drigo. Kaya ba napagkamalan ni Drigo na akong anak niya? Pero ang batang dinadala ni Sharina na anak ni Commander Zion ay walang iba kundi ikaw, Servano. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nakipaglaban pala mga Zydo Kids? Galyan, hindi ako binigyan ng pahintulot ng iyong ina. Ano? Talagang sinadya kong pabayaan ang mga Zydo Kids sa laban na yan. Ngunit ina, bakit yung ginawa yun? Paano kung hindi nila kayanin ng mga kalaban? Nakaya naman nila nang hindi humingi ng tulong sa'yo, hindi ba? Pero hinirang ako ni Commander Zion bilang pinuno ng mga Zydo. At hindi ko maaaring pabayaan ng mga kasama ko. Pinagbibintangan mo ba akong pabaya bilang pinuno? Nais ko lang naman masukat ang husay ng mga batang yan nang hindi humihingi ng tulong sa'yo. Ngunit hindi yan ang pagkakataon para maipakita ang husay nila. At sa pagkakaalam ko, nasa batas ng Galactic Force ang pagtutulungan ng lahat ng mga pulis pangkalawakan. Pinapaalala ko lang sa'yo, Galyan. Ako na ngayon ang pinuno ng Galactic Force. At ang batas ko ang masusunod. May ilang pagkakataong nahuhuli ko ang spacecraft ng Galactic Force na pumupunta sa direksyon ng Between Mimas. Pagkatapos ay bigla na lang itong nawawala sa radar. Ano ang kahalagaan ng Bituing Mimas sa usaping ito? Minsan ang nahuli ang spaceship ng mga Kuma na nakapalibot sa Between iyon. Pwede bang tukuyin mo sa amin kung sino ang piloto ng spacecraft na ito? Si Libya. Pinupuntahan ni Libya ang kuta ng mga Kuma? Ano naman ang masasabi mo na pagsalungat sa testimonya ni Doc Ginoong Zion? Gaya ng sinabi ko, ano man ang ginawa ni Livia, ginawa niya na may pahintulot ko. Pahintulot? Pahintulot na nagmula sa isang pinuno. Wala nang sariling bait. Matino ang aking pag-iisip. Kung matino ang pag-iisip mo, bakit patuloy mong kinakausap ang matagal mo nang patay na asawa? Buhay si Luna. Nilihim ko lang ang katotohanan yon para protektahan siya. Kung buhay ang iyong asawa, bakit hindi mo siya ipakita sa amin? May makakapagpatunay na buhay ang aking asawa, Zayla. Sino? Si Armida. Nasaksihan ni Pinunong Armida ang laban ni Ogie at Jello. Nais niyang makatulong sa inyo. Siguraduhing madaragdagan pa ang lakas niyo at kapangyarihan. Kaya ipinag-utos niya na gawin ko ang inuming ito. Ba't hindi naisip yan ni Commander Zion, Ulya? Ha? Na kay Commander Zion man ang katapatan natin. Habang nakapaloob tayo sa batas ng Galactic Force, hindi natin maaaring suwayin ang utos ng pinuno nito. Ha?
Totoo ba ang sinasabi niya, Ina? Na alam niyong buhay si Luna? Hindi totoo ang sinasabi ng taong ito. Alam mong buhay ang asawa ko, Armida. At natatakot ka lang na kapag lumantad siya, mapapatunayan na sa tama akong pag-iisip. At makakabalik rin ako sa posisyon ko bilang pinuno ng Galactic Force. Kasinungalingan! Kaya mo pinatay si Luna! Pinatay ng babaeng yan ng asawa ko! Matagal nang patay ang asawa mo. Katahimikan! Ngayon na ang oras ng pagpapasya. Dahil sa lahat na ipinakita na ebidensya laban sa nasasakdal na si Ginong Sayon, pinapatawan si Ginong Sayon ng hukumang ito ng parusang kamatayan! Sana kumilos kagad si Servano nang matulungan niya sa Zion. Nanganganib ang aking asawa sa paglipas ng bawat sandali. Magtiwala tayo kay Servano. Kuya Tabatino yun ah! Ano? Nay! Ang lalaki pong yan! Isa po siyang kuma! Ano nangyayari sa mga pagkain? Ogi? Ay, mo si Ogi! Ogi, anak! Anak! Totoong may kakayahang dagdagan ng lakas sa mga bata nang inuming ginawa ni Ulya. Ngunit hindi yun ang mangyayari. Anong ibig sabihin? Bago pa ibigay ni Ulya ang inumin yun sa mga bata, pumuslit ako sa kanilang mga quarters. At binagyan ko ng pinakamatapang na lason ang inuming iyon.
Jello, anak! Ano nangyayari? Bakit nawawala ng malay si Jello? Sa tapang ng laso niya, mabilis maghihina ang mga bata at dahan-dahan na silang mamamatay. Katapusan na ng puwersa ng mga Saido. Iisa na lang ang misyong naiiwan sa'yo, Ariana. Ang pagpatay mo kay Galyan. At sa kamatayan niya, magsisimulang mapasakamay ng dakilang Lear ang planeta. Mapapasakamay ni Lear ang planetang Earth dahil sa kamatayan ni, no? Sa kamatayan mo, ganyan.